Yung rally kanina mga guys, yan talaga ay Magdalo, no? Magdalo ang talagang nag-ano niyan, ang nag-organize talaga niyan, Magdalo, Akbayan, yan eh, Magdalo, Akbayan, tapos yung iba pang mga civil organization, tsaka mga yung iba progresibo. Andun yung Kilusang Mayo, August 21 movement, no? So mga progressive, no? So in short, hindi talaga kami kasali doon sa nag-organize, no? Inano lang kami mga kaibigan ni Senator Sonny Trillanes, no, na magpunta kami doon, mag-suporta, at saka mag-cover. At saka kung makakapaghikayat kami ng mga follower namin, subscriber namin na pumunta din doon, syempre pamparami yan sa rally, di ba? So kaya nakita nyo, yung pinapakilala yung mga, kung sino yung mga nag-organize ng grupo, wala kami, hindi kami minention mga pro-BBM vloggers, hindi kami minention kasi pumunta lang talaga kami doon para mag-cover. Yun lang talaga yung ano namin doon, para mag-suporta tsaka mag-cover doon sa rally. Usually, mga kaibigan, siguro makikita nyo, no, marami ngayon guys, nasa 40,000 ang tao ngayon na pumunta, 40,000. So mas marami ngayon kaysa dun sa rally natin na January 18. Kasi yun naman talaga, tayo lang talaga ang nag-organize noon, no? Yung bunyog kay Enzo Recto, no? Attorney Enzo Recto. Tapos tayo lang, no? Mga BBM vloggers. So, yun lang talaga. Tsaka nung kasagsagan ng panahon na yun, mga kaibigan, mainit-init pa yung statement ni PBBM na ayaw niya ng impeachment, na ganoon. So, yung ibang mga grupo na pro-BBM, yung ibang mga grupo ng mga loyalista, hindi namin makumbinsi na sumama sa amin kasi naniniwala sila doon sa sinasabi ng Pangulo. So, yun ang sinusuportahan nila, yung sinasabi ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment. Kaya hindi tayo masyadong dumami. Dahil nga, marami noon mga grupo ng mga loyalista na hindi talaga sumama sa rally namin. Kasi nga, dahil nga, mas sinusuportahan nila yung sinasabi ni PBBM na ayaw niya ng impeachment, no? Pero mga kaibigan, alam naman natin na pagkalipas ng mga ilang araw, nagbago eh. Nagbago yung stand ng Pangulo natin ngayon. At sa ngayon, mga kaibigan, naniniwala ako na gusto na ng Pangulo natin na ma-impeach si Sara. Pero syempre, Pangulo siya ng Pilipinas eh. Hindi naman siya pwedeng openly na sasabihin niya, gusto kong ma-impeach si Sara Duterte. So, ibig sabihin, ano na lang tayo, kumbaga mga kaibigan, alam na natin yon. At tayo yung kikilos para sa kanya. Diba? Tayo ang kikilos, mga mamamayang Pilipino na gustong ipa-impeach si Sara Duterte. Tayo ang kikilos. Hindi na natin obligahin ang ating Pangulo na maghayag pa siya ng kanyang statement na gusto ko i-impeach si Sara Duterte. Kasi Pangulo nga siya ng Pilipinas. Hindi siya pwedeng mag-side, mga kaibigan, no? Na gusto ko i-impeach niyan. Hindi siya pwedeng mag-side na gano'n. Kasi for delikadesa, Pangulo ka ng Pilipinas eh. At ang Pangulo natin, may delikadesa yan. So, ayaw niyang mag-side kasi Pangulo nga siya ng Pilipinas. Kaya tayo na lang na mga supporter, no, ni PBBM, tayo na lang ang kikilos para sa kanya, para ipa-impeach talaga itong si Sara Duterte. So, in short, mga kaibigan, kanina doon sa linya, merong isang grupo na may hawak na placard na iba, yung merong panagutin si Marcos and Duterte. Alam niyo ba mga kaibigan, yung mga grupo ng tao na yun na sumisingit, no, doon sa rally kanina na may dalang placard na panagutin, no, si Marcos and Duterte, pinaalis yun eh. Pinaalis yun ng organizer ng Magdalo. Kasi nga, ang usapan lang talaga kanina doon sa rally na yun, ang usapan lang talaga impeach Sara Duterte.
hindi po pwedeng may babanat kay PBBM, hindi pwedeng may babanat sa Marcos administration. So yung kanina yung may hawak ng may grupo doon na may hawak ng placards, no, na mga streamer na against sa Pangulo, pinaalis yun, no? At sinabihan sila na hindi nyo ito rally, punta na lang kayo doon sa rally nyo. Kasi yung rally nga kanina talaga, impeach Sara Duterte. Pero gayon pa man, alam naman natin na marami doon dilawan eh. So, hindi maiiwasan na meron talaga silang masasabi kahit paano. No, may masasabi talaga kahit paano. Lalo na kanina mga kaibigan, yung si Kiko Aquino. Kiko Aquino, no? Nung in-interview siya, tumaas ang kilay ko, no? Tumaas ang kilay ko nung in-interview siya. Kasi sabi niya yung sinasabi niya, tinatanong sa kanya yung tungkol sa impeachment ni Sara. Ayun nga, parang nagagalit siya na itong si PBBM, nag-hesitant, hindi pinupush yung pag-impeach kay Sara. Kasi ibang may halong banat yung ito kasi nga pamilyang ito, yung pamilyang yan ay parang yung may harong banat na yung pamilyang yan, mga corrupt, kaya hindi din sila accountable kapag merong mga corruption, parang hinahayaan lang daw ni PBBM, ganyan. So, parang tumas yung kilay ko, no? Yung Kiko Aquino, pamangkin yun ni Noynoy Aquino. Hindi ko lang alam kung kanino siyang anak, kung kay Balsi, or doon sa isa nilang kapatid, no? Hindi ko lang alam kung sino ang kanyang magulang, pero pamangkin daw yun ni Noynoy, no? Pamangkin ni na Chris Aquino. So medyo tumas yung kilay ko, no? And then sabi ko nga sa sarili ko, kung magkaroon lang kami ng slot, no? Kanina, kung magkaroon lang sana kami ng slot kanina para makapagsalita, kasi sabi kanina ni Koy, kung magkakaroon daw ng slot ang mga pro-BBM, ako daw yung pagsasalitain niya. Siguro hindi na, kasi yung programa nila parang no, yung nakalagay na lahat ng doon, kung sino magsasalita, pagkatapos yung iba ang haba-haba ng mga sinasabi, mga binabasa, no? So, in short, hindi tayo nakapagsalita. Kasi hindi naman talaga natin rally yun, no? So, hindi naman tayo pwedeng mag-insist, magsasalita ako, hindi naman natin rally yun, di ba? So, respeto na lang natin sa kanila kasi mga dilawan yun mga kaibigan So, mga dilawan yung marami doon. So, in short, kung titingnan nyo yung mga nagsasalita sa stage, may konting banat, pero hindi talaga pinupunto na si President Marcos. Kasi yun na ang usapan Bawal atakihin si President Marcos sa stage, no? Bawal atakihin. Although, yung isa, malapit na siya doon papunta na siya doon pero napigilan niya, no? Napigilan niya yung kanyang bibig. Siguro naalala niya na, ay, bawal pala. Kasi impeach Sara Duterte. At yun nga yung instructions ni Senator Sonny Trillanes, impeach Sara Duterte lang, huwag babanatan si PBBM. And even yung sa akbayan, no, kay Senator Risa Hontiveros, ganun din yung gusto, na impeach Sara Duterte lang, huwag babanatan si PBBM. So in short, kahit merong yung iba na medyo papunta na doon, napipigilan, no? Yung kanilang hindi talaga nila nasasabi na banggitin, no, na talagang banatan ng Pangulo. Although kita natin na malapit na at sa interview, no, yung kay Kiko Aquino, sa bagay hindi naman siya pumunta ng stage doon lang naman siya na-interview doon sa linya, no, sa linya ng mga nagrarally. So na-interview siya doon at medyo binanatan niya nga ang pamilyang Marcos. So sabi ko nga, etong problema sa mga ibang mga dilawan, no, sa ibang mga dilawan, ibang mga pinklawan. Kasi ngayon hindi ko nilalahat ang dilawan at pinklawan kasi meron ngayong mga dilawan at saka mga pinklawan na open-minded na Pagdating sa Marcos, open-minded na sila at supportado nila ang Marcos. Supportado nila si PBBM at wala silang nakikita na korupsyon talaga, no? Although sila yung mga dilawan, pero suportado nila si PBBM. So, hindi ko nila lahat, no, yung mga dilawan. Pero, ang problema kasi dito sa mga dilawan na to, na
hindi makamove on. Yung bang tipong hindi sila makapagsalita kung wala silang banat sa Marcos family. Katulad niyang sabagay bata pa naman yung si Kiko Aquino, hindi naman niya alam kung anong nangyari sa mundo nung mga panahon na si Apo Lakay pa ang presidente ng Pilipinas, no? So, andun yung may bitterness, no? Para bang hindi sila makapagsalita na walang atake sa Marcos. Kasi ito lang naman ang masasabi ko, nakarinig si Pangulong Marcos, si PBBM, nakarinig ka ba na nagsalita yan na umatake sa Aquinos? Kailan mo narinig ang Pangulo ng Pilipinas? Pangulo na siya ng Pilipinas, kailan mo siya narinig na umatake siya sa mga Aquino? Diba? Wala. Pero itong pamilya ng Aquino, in the person of Kiko Aquino, na pamangkin ni Noy Noy, bitter no? Mayroong atake sa Marcos. So sabi ko nga, mamaya babanatan ko nga yan sa live ko, no? Kasi, yun bang, hindi ba kayo pwede magsalita na walang banat sa Marcos? Tapos, napansin ko yung nagsalita, progressive yun yung nagsalita kanina, progressive siya. Yung sinasabi niya na hangga't hindi natin mapapalitan ang gobyernong ito ay yung parang parang hindi makakamit yung tunay na yung tunay na kalayaan, yung pag-unlad, etc., no? Kasi nga yung meron nga daw mga korupsyon, yung tungkol nga sa budget, no? Pero hindi naman nila natutuloy yung banatan talaga yung Marcos, no? Kasi nga bawal yun, bawal talaga. So, ang masasabi ko, hello? 36 years kayong namuno sa Pilipinas. Baka, alam niyo, pasalamat lang talaga yung mga yan at hindi ako nakasampa ng stage, no? Pasalamat lang talaga sila, hindi ako nakasampa ng stage. Dahil kung nakasampa ako ng stage, talagang gaganon yung mga mata talaga nila. Ipapamukha ko talaga sa kanila. Baka nakakalimutan nyo. 36 years kayo namuno sa Pilipinas. 36 years kayo na kayo ang namumuno sa Pilipinas. Ano ang nangyari sa Pilipinas? Sa panahon ni Apo Lakay, namumuna tayo. Diba? Southeast Asia, nangunguna tayo. Sa edukasyon, military, etc., etc. Sa panahon ni Apo Lakay, ang ganda ng ekonomiya ng bansa natin. Ang isang matinding ebidensya, mura ang mga bilihin. Kaya kita nyo nga 20 years budget ni Apo Lakay, hindi pa umabot ng 500 billion. O, diba? Doon mo makikita, no? At kita naman natin mga kaibigan, no? Talagang maganda ang pamumuno ni President Marcos Sr. Pero nung napalitan siya at puro dilaw na yan, anong nangyari? Bumagsak ang ating bansa. Kaya nga, gusto ko kanina sabihin, nakakalimutan nyo yata, 36 years kayong namuno sa Pilipinas, anong ginawa nyo? Nabago nyo ba ang Pilipinas? Diba? Instead na mag-grow tayo, bumagsak Diba? Bumagsak. At talaga namang yung mga ginawa, effort ni Apo Lakay, nabaliwala. Dahil hindi ipinagpatuloy. Katulad na lang ng Bataan nuclear power plant. Kaya pasalamat lang talaga sila, hindi ako nakasampa ng stage. Dahil kung nakasampa ako ng stage, talaga mamumulagat talaga sila. Dahil ipapamukha ko talaga sa kanila na 36 years kayong namuno sa Pilipinas. Pero may nagawa ba kayo para sa bayan na to? At kung korupsyon lang din ang pag-uusapan natin, tingnan nyo naman ang korupsyon sa panahon ni Pinoy at ni Duterte. Doon pa nga lang sa mga pork barrel. Grabe na yon. Yung mga pagbili ng bilyong-bilyon na fertilizer na kamukat-mukat mo, tubig pala. Guys, kung korupsyon lang din ang pag-uusapan natin dito, wala nang kukurap pa sa kanila at saka kay Duterte. Kaya nga, itong sinasabi nilang korupsyon ngayon, paano magiging korupsyon? Budget lang yan. Bakit hindi nyo bantayan ang implementation para malaman nyo kung talagang may korupsyon? Sabi ko nga, there's no such thing as corrupt budget.
saliksikin nila ang dictionary kung makakakita sila doon ng salita or phrase na corrupt budget. There's no such thing as corrupt budget. Dahil ang budget, hindi yan corrupt. Number lang yan eh. Amount of money lang yan. Gaano man kaliit, gaano man kalaki yan. Budget yan. Yan ay plano. Pag-ata-atado kung saan mo nilalagay ang pera, yung budget, kung saan mo nilalagay yung mga amount na yan para sa mga programa ng gobyerno, para sa mga ahensya ng gobyerno na pinaglalaanan mo. No? At para ma-implement mo yung mga programa ng bawat isang ahensya ng gobyerno. Saan dyan ang sinasabing korupsyon? Walang korupsyon dyan dahil budget lang yan. Nagkakaroon ng korupsyon kapag pina-implement mo na yan at hindi mo ginamit sa tama. Alam mo, the same kami ng pareho kami ni Senator Trillanes. Narinig ko kung paano si Senator Trillanes mag-explain nung, I think, 2 days from now, no? 2 days ago, narinig ko siya. Diba, nasabi ko na yan, nag-vlog na ako niyan tungkol dyan. There's no such thing as corrupt budget. And then, nung mga 2 days ago, napanood ko siya na nag-explain siya tungkol sa corrupt budget na sinasabi nila. Sabi ko, pareho kami ng views, pareho kami ng prinsipyo tungkol sa sinasabi nilang corrupt budget. The same kami. Paano magiging corrupt yung isang budget? I-budget lang yan. Hindi naman niya ginagastos yung sarili niya eh. Hindi naman niya kinukurap yung sarili niya eh. Nagiging kurap lang yan kapag nagpa-implement ka na pagkatapos hindi mo ginamit sa kung saan siya dapat paggamitan. Hindi mo ginamit doon. Inilagay mo sa bulsa o inilagay mo sa ibang ibang paglalaanan or ginamit mo sa election o vote buying. Yun yung nagiging kurap. Pero yung budget lang, walang kurap na budget, no? Kaya nakakatawa talaga. The same kami ni Senator Trillanes ng paliwanag, no? Sabi ko nga, natuwa ako, sabi ko, uy, meron akong kasama, no? The same kami ng paliwanag ni Senator Trillanes. General Goddammit, Admin Rich, ay hello po. Sel Ordanyes, kay Balsi yata yun. Kay Balsi Aquino na anak, yung si Kiko. Yun pala. Sel Ordanyes, yun naman talaga ang kailangan gawin ni PBBM. Gumitna. Kahit kung tutuusin, napapagod din siguro siya. Kawawa ang Pangulo, kaya protektahan natin si PBBM. Tingnan niyo yung Pangulo natin, tingnan niyo. Mahalata mo, di ba, mahalata mo na napapagod siya. Tingnan mo yung nung nagsasalita siya, nung ini-interview siya, makalata mo sa kanya na napapagod siya, na stress siya sa nangyari sa bansa natin. Hindi siya, tingnan nyo guys alam niyo kung nakaka-stress dito, itong mga nanggugulo. Kasi tingnan nyo, ang laki ng problema ng Pangulo natin, West Philippine Sea. Tingnan nyo, ang tapang nga ng Pangulo natin, napakatapang ng Pangulo natin. Challenge ba naman niya ang China? Ano sabi niya sa China? Guys, si PBBM lang ang gumawa nito. Challenge niya ang China. Sabi niya, sige, wag nyo na kami ibuli. Wag nyo kaming i-water cannon, wag nyo kaming i-laser, wag nyo pigilan ang mga mangingisda, wag nyo ibuli ang mga Coast Guard, ang mga Navy. Umalis kayo dyan sa teritoryo namin sa West Philippine Sea. Ibabalik ko lahat yung Typhoon missile sa Amerika. Ibabalik ko lahat yan. Diba? Guys, ang tapang ng Pangulo natin. Diba? Ang tapang niya. Talagang sina-challenge niya ang China. Ang daming problema ng Pangulo natin. Dumagdag pa itong mga gago na ito, mga walang hiya na ito, na walang magawa sa buhay, kundi guluhin ang ating pamahalaan. Itong mga tarantado na mga walang magawa sa buhay, mga gago na mga anti-Marcos na to. Katulad itong mga didishits na ito, mga walang hiya. Ang daming problema ng Pangulo. Ginagawa ng Pangulo natin lahat para maayos ang bansa natin. Nanggugulo pa itong mga hayop na to. Mga walang magawa sa buhay, itong mga gago. Mga hayop talagang naku. Ang sarap talaga. Ewan, naku.
So, kung titingnan nyo ang Pangulo natin, mga kaibigan, talagang very serious siya. Na ang gusto ng Pangulo natin, isa lang talagang umunlad ang bansa natin. Nakita nyo naman, mga kaibigan, no? Oh, kita nyo, inaayos niya. Yung mga kalat, mga basura ni Duterte, gago talaga yung Duterte niyan. Yung mga basura ni Duterte, yung mga katarantaduhan ni Duterte, sino ngayon ang umaayos? Ang Pangulo natin. Tingnan nyo ang ginawa ni Duterte, mga kaibigan, sa National Grid Corporation natin. Ayun, puro China. Puro China. Halos sila na ang namamahala ng ating kuryente. Isang kalabit lang nila, isang click lang nila, blackout tayo lahat dito. Anong ginawa ng Pangulo natin? Ginamit ang Maharlika Investment Funds para bumili ng 20% share. Meron tayong 2 seat diyan at meron tayong 2 seat sa NGCP. So meron na tayong 4 seats ngayon. Para meron ng say ang gobyerno tungkol dito sa kuryente. Gago talaga si Duterte. Grabe, ang kalat niya, ang mga katarantaduhan niya, ang Pangulo natin ang nag-aayos. Diba? Yan yung mga kaibigan. Kung titingnan mo ang Pangulo natin, stress ng Pangulo natin sa pag-aayos ng mga gagong PI na yan, si Duterte na yan, magginawa niyang katarantaduhan sa bansa natin. Ang Pangulo natin ang nag-aayos. Yung issue ng West Philippine Sea, yung issue ng mga pogo na yan. Oh, ngayon, sa panahon ni PBBM, tinutuldukan lahat yan. Yung issue ng mga shabu na pumapasok dito sa bansa natin na hindi ini-intercept pagdating sa Bureau of Customs dahil yan ang kanilang nakasanayan sa panahon ni Duterte. O ngayon, anong nangyayari? O, di ba? Ang daming nahuhuli. Kasi akala siguro nila, Duterte era pa rin. Akala siguro nila, porke tinatawag nilang weak leader si PBBM, akala nila makakalusot sila. So ngayon, anong nangyari? Ang daming nahuhuli. Ina-attempt pa lang nilang pumasok dito sa bansa natin, nahuhuli na kaagad sila sa airport pa lang, sa mga port area pa lang natin, nahuhuli na agad sila. Unlike sa panahon ni Duterte, nakakapasok talaga sila dito sa bansa natin ng seamless, walang kagatul-gatul, nakakapasok sila dahil sa Davao Group. Gago talaga si Duterte na yun, hayop talaga yan. Ang dami niyang mga kasalanan sa bansa natin na ang umaayos ay ang ating Pangulong BBM. Kaya nga tingnan niyo ang Pangulo natin, stress na. Diba? Tapos dinagdagan pa ng mga hayop na mga walang hiyang mga DD shit na to at saka mga anti-Marcos na sina Shelo Magno. Akala mo na napakatalinong hayop, diba? Akala mo matalino? Kung matalino siya, matatanggal ba siya? Matatanggal ba siya sa pwesto niya kung matalino siya? Hindi siya matalino, bugok din siya. Yung hayop na yan, Shelo Magno na yan, kung hindi ba naman siya bugok, kita mo nga nasa Department of Finance siya. Ibig sabihin, nasa kabinete siya ng Pangulo. Magpo-post ba naman ng gano'n sa social media niya? Ay hayop talagang gagang babaeng yan. Dapat ang ginawa niya, total cabinet member naman siya, meron naman siguro siyang panahon para kausapin ng Pangulo. Diba? Tawagan ng Pangulo, kausapin ng Pangulo, pwede po ba akong pumunta dyan sa Malacanang? Pwede ko po ba kayong kausapin? Meron lang akong i-explain. Kaso nagmarunong ang gaga sa kanyang social media. Oh, siyempre nakita yan. Cabinet member ka, magpo-post ka ng ganyan. Bah, ano nangyari sa kanya? Terminated. Gaga. Napaka-incompetent ng hayop. Sasabi, matalino yan. Ay, ano yan, professor yan ng UP. Talaga, professor ka ng UP, hindi mo alam kung paano umasta bilang professor. Hindi mo alam kung paano umasta ang isang cabinet member. Matalino ka? Excuse me, hindi ka matalino. Bugok rin. Di ba? Yan ang totoo, mga kaibigan. No? Bugok din siya. Hindi siya matalino. PH Anime, nasaan ang nagawa ng Marcos ngayon? Nasaan? Aba, ang daming nagawa ni PBBM. Ang dami. Buksan mo ang mata mo, gago. Hindi mo nakikita kasi tanga ka. Yan ang katotohanan. Hindi mo nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo kasi tanga ka, gago. Yun nga lang pagtatanggol ng Pangulo natin sa West Philippine Sea, napakalaking na yan.
Oh, napakalaking bagay na yan. Yung nga lang yung pagtatanggal, pagbaban ng Pangulo natin totally sa Pogo, napakalaking bagay na yan. Hindi mo nakikita yan. Gago, hayop ka kasi tarantado ka. Gago, bobo ka. Palibasa kasi didi shit ka. Di ba? Ang daming nagawa ng Pangulo natin. Yun nga lang pagbura niya sa lahat ng utang ng mga magsasaka natin para naman ang mga magsasaka natin ay hindi na mahirapan sa kanilang mga utang para makapagtanim sila na hindi na sila nag-iisip kung ano ang kanilang ibabayad sa kanilang mga utang. Yun nga lang pagpapagawa ng Pangulo natin sa 6 million pabahay. Yung nga lang kabi-kabila ng mga bridges na pinapagawa ngayon. Ano yan? Baliwala sa yan. Tanga ka kasi, hayop ka. Palibasa kasi didi shit ka, kaya tanga ka, bobo ka, hayop ka, gago. Oh. Sorry guys, pinag-iinit itong ulo ko. Kakarating ko lang galing ng rally. Hayop ka, walang hiya kang ididishit kang gago ka. Kakarating ko lang ng Teresita Price. Wala sila TV, Ma'am Admin Rich. Bakit hindi nyo alam mga DDS, DD shit? Oh, wala siguro TV, mga gago na yan. Argo, high blood host. Sino ba naman hindi mga high blood eh? Wala daw nagawa si PBBM. Gago talaga po. Wala daw nagawa. Ano itong hayop na to? Itong DD shit na to? Wala daw nagawa. Ano sa tingin niyo ginagawa ng Pangulo natin? Ang dami-dami nagawa ng Pangulo natin, pero bulag siya. Hayop talaga itong gago. Talaga naman. Okay. Puro hangin si Bangag. Mahangin talaga si Duterte. Mahangin talaga si Duterte. Kasi si Duterte ay laging nagpe-fentanyl. Mahangin talaga yun. Hindi lang siya bangag, adik pa. No, hindi lang bangag, kundi talagang adik. Kaya nga siya bastos killer pa. Diba? Killer, bastos, manyakis. Yan ang Duterte nyo. Kasi nga siya ay bangag, adik. No, yan. Yan ang totoo, no? So, tuloy natin yung ating pinag-uusapan na TYT gas, DDS content nyo puro PBBM. Ano kayo, bumaliktad na ba kayo? So, tuloy natin yung ano natin. So, yan nga mga kaibigan, no? Kanina yung nangyari, no? So, tapos sa kabila naman mga kaibigan, mga alauna, Cielo Magno naman, yung gaga na Cielo Magno na nakala mo matalino, hindi naman. Kasi kung matalino siya, meron siyang discernment, di ba? Kung matalino siya, nagve-verify siya, hindi yung puro siya bintang ng bintang. Isa pang gagang hayop na yan. Puro bintang-bintang lang, magnanakaw. Corrupt, puro bintang-bintang lang. O yung sinasabi nilang magnanakaw ang Marcos, o ano, may napatunayan ba sila? O, namatay na lang ang Pangulong, ano ba silang napatunayan? Diba? So, ganyan lang sila. Yung katulad na Cielo Magno na yan, no? Nakala mo matalino, hindi naman siya matalino. Dahil kung matalino siya, hindi siya ma-determinate. Gagang hayop, no? Okay. So, kanina guys yung rally naman kina Cielo Magno, alam niyo ba? Yan yung yung sinasabi diyan sa rally ni Cielo Magno. Yan yung resign all, no? Resign all. Yan mga kaibigan, nahaluan yan ng mga DD shit, no? Papaliwanag ko sa inyo kung bakit resign all ang sinasabi nila. So, pinapa-impeach si Sara, pinapa-impeach pagkatapos si PBBM din pinagre-resign, no? So, bakit ganon? So, eto mga kaibigan, yung sinasabi ni Senator Trillanes, no, na eto yung rally na nakaluan ng mga DD sheets, no, tsaka mga retired general. So,
eto daw yung uma-align itong rally na ito sa plano ni Digong. Kasi mga kaibigan, yung sinasabi po ni Senator Trillanes, no, nasagap niya sa kanyang intelligence, sa kanyang intel, na ito yung plano, no, ni Digong na magkaroon ng, yan nga, yung resign all, no? Resign si Sara, resign si PBBM. After that, mga kaibigan, no, gusto nilang magkaroon ng revolutionary government. Tapos ilalagay si Digong. Si Digong ang ilalagay, hindi si Sara, no? Kasi yung sinasabi itong mga retired general, mas gusto nila si Digong kaysa kay Sara. Kasi si Sara parang hindi nila masyadong alam kung anong takbo ng utak, no? Si Digong medyo medyo palagay na sila kasi si Digong ang kanilang nagisnan, 'di ba? Nung presidente si Digong. So hindi pa sila retired noon. So tsaka mga kaibigan, inano sila ni Digong, pinamper. Itong mga retired general na kumakampi kay Digong, pinamper sila ni Digong, 'di ba? At sila yung mga tipong may mga kasalanan pero hindi nakakasuhan. Sila yung tipong mga involved sa di umano ay droga pero hindi nakakasuhan. No, yan yung mga sinasabi, no, na sa panahon ni Duterte sila yung mga pinapamper, no, ni Duterte. Kaya sila ay himod sa puwet, no, gusto nila si Duterte ang maging pangulo ng Pilipinas. So itong rally kanina ni Nasielo Magno, sinasabi nga ni Senator Trillanes, infiltrated ito ng mga DD sheets. At yan ang kanilang diyan, papalabasin lang nila, o sige, okay sa kanila, resign PBBM, resign Sara, resign all. Pero gagawin nila yan kasi meron silang plano. Yung na revolutionary government, pagkatapos ilalagay nila si Digong, hindi Duterte din. O, diba? Parang ang nangyayari, iniisahan nila si Nasielo Magno. Iniisahan nila yung rally kanina. Ginagamit nila yung rally kanina para magkaroon sila ng boses na resign all, ipa-resign ang lahat. Guys, matindi ang intelligence ni Senator Trillanes. Matindi ang intelligence niyan. Kaya naniniwala ako dyan. Kita niyo mga kaibigan, halos lahat ng sinasabi ni Senator Trillanes, totoo. Diba? Unlike kay Digong, puro kasinungalingan. Nakita niyo naman siguro guys, no? Si Senator Trillanes nagbabanggit ng mga bank accounts. Diba? Ni Digong. Si Digong namumutla at nagagalaiti. Nahalata mo na guilty. Pero nung mga panahon na si Trillanes, tinataniman ng ebidensya ni Digong na si Trillanes daw, meron daw bank account sa Singapore, sa iba-ibang mga bansa. Hindi nagpatinag si Trillanes. At sinabi, pumirma ka ng bank secrecy. Pumirma ng bank secrecy tuloy. Pumirma ka ng waiver na ibubulatlat ang yung mga bank accounts. O di ba pumirma agad si Trillanes? Pumirma agad siya na okay lang bulatlatin ang kanyang accounts. At anong nangyari nung si Digong ay mahuhuli na nagsisinungaling? Anong nangyari? Sinabi niya mismo sa Philippine Television na gumawa lang siya, nag-invento lang siya ng bank accounts. Hindi naman talaga totoo yung sinasabi niya na merong bank accounts si Trillanes. O, diba? So, nakita natin mga kaibigan, si Trillanes may credibility. Pag may sinabi siya na ito according to my intel, talagang totoo. Pero si Digong, pag may sinabi siya, kasinungalingan. Tapos, kapag napapahiya na siya, hindi, nagjo-joke lang ako O, di ba? Yan ang sinabi niya. Nagjo-joke lang ako. Hindi naman talaga nag-invento lang ako ng number O, di ba? Kasi nga nahuli siya. Nahuli sa kanyang kasinungalingan. Kaya, sinasabi niya, nagjo-joke lang siya. O, di ba? So, kitang-kita natin. Kaya, naniniwala talaga ako sa sinasabi ni Trillanes na itong plano ng mga Duterte. Eto mga kaibigan, no? In-infiltrate na nila itong rally ni Nasielo Magno. At ang kanilang plano, resign all
Pagre-resign nila, si Sara, si PBBM, resign all. Pagkatapos, maggagawa sila ng revolutionary government. Pagkatapos, ilalagay nila dyan si Duterte, si Digong. Yan yun. No? Kaya nga ang sinasabi ni Trillanes ay discernment. Kailangan magkaroon kayo ng discernment. Huwag kayong magpapadala, no? Magkaroon ng discernment. Naniniwala ako kay Trillanes kasi may credible si Trillanes. May credibility siya. Ang sinasabi niya, talagang totoo. Hindi siya nagbibiro. Seryoso siya. Unlike kay Digong, puro kasinungalingan. Wala pang sinabing totoo si Digong. Tama si Percy Lapid eh. Sa 100 na sinabi ni Duterte, ni isa walang totoo. Tama si Percy Lapid. Diba? Tama siya. Sabi ni Earthsaver, ano credibility ni Trililing? Oh, sabihin ko sa'yo. Yung sinabi ni Trillanes, yung tungkol sa bank accounts ni Digong at ni Sara Duterte, yung joint accounts. Diba? Ayaw nating paniwalaan kasi nabudol pa tayo sa Duterte noon. Pero, anong nangyari? Umamin mismo si Lucrin. Si Sara mismong umamin na meron ng bank accounts at nagmaang-maangan pa ha. Hindi daw niya alam paano daw napunta doon yung mga bank accounts na yon. Pati daw yung bangko, hindi din daw alam kung paano napunta doon yung bank accounts. Lulukuhin pa tayo ni Lucrin.